Estes Kimi at mga kinokombohan naman ng Digi ang ating pag-usapan. Kasi paano hindi ko masasabing galit sa akin si Munton? Halos lahat ng mga laso na linalabas ko, ninenerf nila. Pero yung Estes Kimi, pati yung may kakombo na Digi, ilang season lang hindi ninenerf. Ano yan Munton? Favoritism? Teka, baka kilala mo lang ako at lagi kang nanonood pero hindi ka pala nakapollow sa page. I-follow mo na yan. Isa lang. Ayaw pa. So ayun, nandito na tayo sa pang-814 na araw ng isang game kada araw. Digmaan na! Baka sabihin nyo, wala namang Estes at Digi dito. Bakit natin pag-uusapan? Otoban nga ni! Kaya ko rin sinasabi guys na ilang season nang hindi na nerf yung ganyang mga combo kasi ilang season ko na ring draft yan. Ilang season ko nang binaban yung Estes Digi na yan. Hindi nyo ba ine-nerf yan? Kailangan ba gamitin ko pa? Alam ko nung huling update, binuff pa nga yung mga healer eh. Kawawa sa inyo. Seryosohan lang Munton ha. Bakit palaging mga hero yung ine-nerf nyo? Tanong ko lang. Comment nyo nga sa baba kung pabor din kayo na inerf yung Estes at Digi na yan. Kasi yung Angela okay lang naman, wag nyo inerf yung Angela. Basta inerf nyo yung Hanzo. Ang daya eh. At balik tayo sa Estes at Digi. May isa akong nakikitang dahilan guys kung bakit. Kasi guys yung Estes at Digi hindi naman ginagamit sa pro eh. Sa RG nga guys sa 5-man, hindi masyadong lason yung Estes or Digi na may kakombo. Kasi nga kayang-kayang igutan niya ng 5-man. Talagang nagiging meta lang yung Estes at Digi sa trio. Yun rin yung isa ko nakikitang dahilan. Yung mga ginagamit ko kasing hero guys, may mga silbi. Talagang papalag sa mga palo. Kaya ginagamit ng mga pro. Kaya rin siguro na nerf. Kayo guys, ano sa tingin yung dahilan? Galit sa akin si Munton? O talagang may tira lang yung mga pinapauso ko? Diba sabi ko naman kasi sa inyo, ang mindset ko sa game, gusto ko yung lineup namin, lalo kapag 5-man, yung pumapalag sa pro. Kasi expected ko lagi na pro or amateur yung mga kalaban namin, lalo kapag 5-man. Ngayon kasi guys, hindi na ako nagpa 5-man, puro trio na lang muna ako. Nawala kasi yung mga kagrind ko na solid guys. Puro mga busy sa buhay. Nakakapaglaro lang sila kapag inaaya ko na may kalaban kami. Kapag may sinit si Waknu. Wala na kasing nagyayabang ngayon guys eh. Hindi nyo tuloy makita yung solid lineup namin. Siguro after 2 years ulit guys may magyayabang na. Pagka hindi na ako kilala ng mga bago, alam nyo naman hindi tayo titigil dito eh. ML hanggang mamatay Masyado na namang humaba. Balik na muna tayo sa game dito. Gusto ko na sanang tapusin. Kaso lang iisa yung minion. Tapos, Novaria pa yung magdedep. Sobrang bilis mag-clear nito. Pero tinower ko pa rin. At binagsakan niya. Kaya na-clear niya yung minion. Tingnan niyo yung gagawin ko dito guys. Fake news. Magbabaka ko kunwari sabay ulti. At yung Novaria lumalim. Kaya ako'y nag-tower na. At natapos ang laban. Kaya panalo na naman tayo. And ang standing na natin ay 702, 212, 702 wins. And 212 losses. At para naman sa mga bago lang at hindi pa nakakaalam, ang ginagawa po nating content tuwing 9 PM ay 1 game per day. Trio, rank, game. At ang goal natin sa content natin na to ay mag 100 win streak bro. Yun lang, sana meron kayo natutunan. Kung meron man, pakishare lang. Then after nyo i-share, mag-comment rin kayo ng pa-shoutout para ma-shoutout ko kayo sa mga next nating content. At i-comment nyo na rin ang inyong mga katanungan kasi baka malay mo sa next nating content comment mo naman ang mapili ko. At para naman sa mga gustong magpapilot ng ML account, mag-PM lang kayo. Nagre-reply ako at syempre, may bayad yun. Kahit hanggang anong rank, pwede nyo ipapilot kahit anong hero. Pwede nyo ipaspam basta may additional payment pag magpapaspam kayo ng hero. At yun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa content natin na to. At shoutout sa iyo Harry's MLBB, kay Ruben, kay Jason Bete at kay Brent Aaron Manalo. Maraming salamat sa inyong suporta. Mag-iingat kayo palagi. God bless. Paalam!